City, and I'm Diamond to Star. I joined Relay since 2019 under the Kailo Group and with our very supportive coach, supportive coach, Rad and Vivian Tribunsay. Thank you for giving me this opportunity to share my testimony. So actually, ang testimony ko po is not about me. It's about my husband who suffered a ruptured brain aneurysm. So it was happened last year of January 2023. So bigyan ko lang po kayo ng additional info for the ruptured aneurysm. According to the survey po kasi, about 25% of people who experience a brain aneurysm rupture died within 24 hours. So it's fatal po and deadly talaga ang ruptured aneurysm. Around 50% of people died within 3 months of the rupture due to complication. Of those who survived, about 66% experience permanent brain damage, and some people recover with little or no disability. So, my husband suffered ruptured aneurysm last January 18, 2023 without any symptoms. Ang nangyari lang po sa kanya, one time, nag-high blood po siya, 140/90. Yun lang po. But wala siyang any medication or because we're taking for care for almost 5 years. But then, talaga pong ang buhay natin, it's a lifestyle because of the food we eat. So, before before he fell down, parang yung lifestyle po namin, siyempre December, meron po mga occasion, puro lechon, yan ang handa. And then, January 18 ng gabi, kumain lang po siya ng 3 cups of rice, 1 order of papaitan, and lechon. Doon po sa Robinson's Galleria, yun lang po yung kinain niya. And then, at 10:30 in the evening, when we back home, habang nag-Netflix po siya, kumakain pa siya ng chocolate, chicharon, coke. So, it's really a lifestyle. So, after that, meron lang po siyang ginawang mabigat, parang nagbuhat lang siya ng mabigat, pag-akyat niya sa taas, and then suddenly po, nagulat na lang ako, bigla siyang bumagsak. Pagbagsak po niya, bigla pong bumula yung bibig niya and naihina po siya. So, usually pag ganun po, sabi ng doktor, it's a deadly. Dead na po daw yung gano'n na naihi ka na and bumula yung bibig mo. So, ang ginawa ko po, ang first remedy na ginawa ko before I called the ambulance, yung portier po, binigyan ko po siya ng 6 capsules. Ginupit ko po yung sa dulo. Kasi it's a soft gel capsule. So, kumuha po ako sa baba and ginupit ko yung 6, tapos pinatak ko sa ilalim ng dila niya, sublingual. Because sabi nga po nila, mabilis ang absorption. When someone failed na nawala na ng malay, pwedeng maka-recover because it's sublingual. So, pinatak ko yung 6 na stem cells sa ilalim ng dila niya. And then, tumawag na po ako ng 161 ambulance. And then, siguro mga 45 minutes pa bago dumating yung ambulance. So pagdating ng ambulance, nagulat ako, umakyat ulit ako sa taas namin. Bigla siyang nagkamalay, inubo siya, tapos lahat ng kinain niya, nag-vomit siya, nilabas niya. Ang daming, lahat ng kinain niya nung gabi, sinuka niya. Tapos, dun muna sa isang isang first video. Wala po siyang, biglang nagkamalay siya, and then, eto po yung video, na-videohan ko pa po siya, na kinukuha na po kami ng ambulance. Pero may malay na po siya dyan. May sound po ba yan, ate? Ito po, yung first video. Ito po, yan yun. Ginukuhan po kami ng ambulance niyan. Pero wala po siya sa sarili niya. Ayan po. Kaya siya kasi nalalaban siya. Ayan, ito po yung second video. Ayan po, kaya tali na po siya sa stretcher. Kasi nga, nagwawala, so ayun po. Tingnan kung mapapansin nyo, umiwi po siya. Ayun po. Parang, yan, umiwi po yung niya, tapos wala siya sa sarili niya. And then, ito pong third video, nasa ambulance na po kami niyan.
So it was already 12 a.m. na po in the evening. Ayan, kasalita po siya. Pero nakatali siya. Tapos yung tinatawag niya po, ang katabi niya sa ambulance, ako ang kasama niya, tsaka yung anak ko. Pero ang tinatawag niya, parang naiyak ako doon kasi yung anak ko nasa Canada. Ang naalala niya, that time na wala siya sa sarili niya. So, nakalimutan na ako. So, yun po, yun yung na-remember niya. So after that, edi nasa ambulance na po kami. You know, ladies and gentlemen, ngayon ko lang experience na pag sa Pilipinas pala nagkasakit ka, napakahirap po pala. Kasi that was 12 a.m. na po. Nakasakay kami sa ambulance, first hospital na pinagdalan sa amin sa Marikina Valley Medical Center sa Marikina is a private hospital. So hindi kami in-admit, ang sabi sa hospital, wala daw pong bakante. So dinala kami ng ambulance sa Labor Hospital sa Quezon City. Pagdating sa Quezon City, ang sabi doon, ma'am, ang haba po kasi ng pila dito sa ER, pipila po kayo mga 5 days pa bago kayo ma-admit. Sabi ko, oh my God, sabi ko, it's a matter of life and death. Sabi ko niya yung condition ng asawa ko, 5 days pa. So, ang ginawa namin, punta kami sa WCC, World City Medical Center. It's a private hospital. Pagpunta namin doon, pero may malay ko yung husband ko niya na, ang sabi sa amin, ma'am, alika, sama kayo sa loob, itausapin ko kayo. So, kinausap ako, ang sabi sa amin, upon admission po, 35,000 ang babayaran namin, admission fee. And then after that, sabi po, i-ICU namin ang husband nyo. Ang ICU po ay 60,000 per day. And then wala pa yung ER, wala pa yung PF. So, kinumpute namin, 100,000 per day ang magagastos namin. Sabi ko dun sa anak ko, wala tayong 100,000 per day. Pag inabot ng 5 days ang papa mo, kalahating milyon na yan. Sabi, sorry pa tayo ng hospital. So sabi ng ambulance, ma'am, saan namin kaya dadalhin? So, meron pong binigay si Lord na talagang God's favor, nilid niya kami. Meron akong isang, nung nag-meeting kami ng December 28 sa event namin sa Riway, may nakilala akong Angel God sent na taga-Amang Rodriguez Memorial Hospital. Sa medical record section po siya doon. And that time, naalala namin siyang tawagan. Tinawagan ko si Coach Rad, si Coach Vivian. Sabi ko, Coach, tulungan niyo naman ako. Tawagan natin si Tita Rose. Andiyan po siya kay Tita Rose Soriano. Siya po yung naging taga-Amang Rodriguez Memorial Hospital po siya sa medical record section. And siya po yung tumulong sa amin. Kung tinawag namin siya, kumbaga it was already mga 1 a.m. na. So ang hirap ng kontakin kasi nga syempre tulog na yung mga tao. Pero pinagtsagaan pa rin namin tatlo ni Coach Rad and ni Coach Gideon na tawagan siya. And then finally sumagot siya. Sabi ko, Tita Rose, please help us. Andito kami sa WCC, si Ray, ang findings sa kanya is ruptured brain aneurysm. But then, wala kami mapuntahang hospital. Pang-apat na hospital na to, hindi kami i-admit. Tapos ang sabi dito sa WCC, i-ICU daw si Ray. Sabi ni Tita Rose, bakit i-ICU? May unconscious pa siya. Hindi po, may malay naman po siya. So hindi i-ICU may malay. Sabi nga. So tagin niyo sa Amang, tutulungan ko kayo, tatawagan ko yung contact ng doktor doon. So finally, dinala na kami ng ambulance sa Amang Medical Center. And then, pagdating po doon, so ang daming pasyente nakahandusay. Kasi government hospital po yun sa Marikina. Pinakamalaking government hospital. Pagdating doon, sabi ng ambulance, hindi kayo admit dito, nakita niyo ang daming pasyente, nakahandusay lang dyan. But then sabi ko, Tita Rose, dito po kami sa Amang, please help us. Sabi ni Tita Rose, sige, bigay mo doon sa doktor or nurse na nandyan, kakausapin ko. So binigay ko yung cellphone, sabi ni Tita Rose, pakiasikaso niyan, pamangkin ko yan. So, talagang inangking kami ni Tita Rose sa pamangkin para na maasikaso kami. Napaka-thankful po talaga namin ni Tita Rose because ginamit siya ni Lord para maging instrument na makakabit kami doon. So, yun po, finally, na-admit na po kami sa Amang Rodriguez Hospital. Nung pag-admit, sinitiskan po agad siya. Tapos, ang lumabas po sa CT scan is ruptured brain aneurysm. So, ayan po yung niya, nasa Amang na po kami niyan, that is 2:30 in the morning. So, ayan po, may video po yan, inaano na siya nung Amang. Tinetest na po siya ng doktor, may kamalay na po siya. Doon pa. Doon pa. Yan.
Mukasin. Mukasin. Bukasin. Dapat ito muna na to. Ano ko? Okay, dapat ganun lang ako. Ipigilan mo ah. Kung gagalan ko, pigilan mo ah. 1, 2, 3. Okay. Ito din. Pigilan. Ganyan. Pigilan mo ah. 1, 2, 3. Bantay to. Bantay. Yung pakiramdam mo. Ito po. Bantay. Hindi nabawasan. Nalabas yung makita. Tapos ito. Pigilan niyo ha. Gagawin mo sa pigilan niyo. 1, 2, 3. Baka lang niya, ang inaano niya. So, yun po. So, yung fourth year po talaga na tinake niya, na binigay ko sublingual, nag-take effect po agad. Ang bilis ng absorption. Nagkamali po agad siya. Kasi usually, di ba, pag ruptured brain aneurysm po, talagang hindi na nagkakamalay. Katulad po nung nangyari kay Jovit Valdivino. Si Jovit po na ruptured brain aneurysm last November. Halos magkasunod lang sila. Pero pagbagsak po ni Jovit Valdivino, unconscious agad siya. Wala na siyang malay. Tapos, comatose agad siya. And then after 5 days, he passed away. So usually, ganun po talaga ang ng ruptured brain aneurysm. It's very fatal and deadly. And thankful lang po talaga ako at ginamit po talaga ni Lord ang cortical stem cell para po makarecover yung husband ko. So after that, among the stages po, sabi ng doktor doon, ma'am, wala kasi kaming procedure dito for ruptured aneurysm na kailangan surgical clipping. Kailangan daw po ng surgical clipping, but then wala sila doon. Sabi niya, i-refer po namin kayo sa 3 malalaking hospital, pili na lang po kayo. Binigyan kami ng referral. Ang choices po is PGH, UST, and Jose Reyes Memorial Hospital. So sabi ng mga ka-churchmate ko, sa PGH mo na lang dalhin, kasi maganda ang PGH, kumpleto ang mga nila doon, laboratory, tsaka mga doctors. So, nung umaga na po, January 21, nagpunta na po kami ng PGH. Kumbaga, pinuntahan na kami ni Tita Rose, pinischarge niya na kami, tinulungan niya kami ma-discharge, tapos nag-pray over po yung mga ka-churchmate ko doon, sila bago kami umalis, punta kami ng PGH. So, pagdating po sa PGH, eto na naman po, panibagong kalbaryo na naman. Ang daming nasa ER lang kami. So, ang haba ng pila, nasa ER kami. Pagdating po doon, naka-wheelchair na yung asawa ko. So, may malay na siya, normal na, naka-wheelchair, nakakausap na siya. Parang hindi siya ruptured brain aneurysm. But then, yun po, in-interview siya ng doktor. Tapos, sabi nga ng doktor, wait lang po kayo dyan sa ER kasi wala pong bakanting sa neuro. Sabi gano'n. So, nag-wait po kami doon. Parang 2 days kaming nag-antay. Nasa ER lang po kami. Nasa wheelchair lang po siya. And then, yung isang kaibigan namin taga St. Luke's, na mayroong kakilalang doktor doon, pinuntahan po kami. Sabi, ma'am, kung gusto niyo ma-admit agad si sir, sabi, magpa-private kayo dito sa PGH. Ako yung magiging attending physician ninyo. Private kayo. So sabi ko, pag private ba dito sa PGH, magkano kung magiging gastos namin? Sabi niya, since na-operahan po kasi siya, surgical clipping, more or less, mga 600 to 1 million ang magagastos. Sabi ko, Dok, sorry, wala kaming 1 million. Sabi ko, magtsatsagaan na po kami dito, magkantay kami na may mabakante na sa neuro para ma-admit na siya. So finally, after 2 days, yung ko pong nagtatrabaho sa airport, yung friend niya, meron palang kaibigan na doktor sa PGH. So, after 2 days na nasa ER lang kami, na-admit na po yung husband ko. Sa charity ward lang po kami ng PGH. Pero bilib po ako sa PGH, napakalinis po at napakaganda ng service ng PGH. Ayan na po yan, nung na-admit po siya. So, nung na-admit na po siya, ayan, nakakakain po siya, nakakatayo, normal po, parang hindi siya brain aneurysm. So, during that time, naka-dextrose po siya, pinapag-take siya ng simvastatin, Losartan, 24 hours round the clock po yun. While taking that, sinasabay ko po yung 4th placenta. May dala po kami sa ospital, sa PGH sa 4th placenta, binibigyan ko po siya ng 6 capsules every 2 hours. Yun po yung pinapainom ko sa kanya para mabilis ang recovery niya. Kasi nga sinabihan kami ng doktor sa PGH na before the surgery, sinabihan kami, ma'am, mostly po, nung inooperahan ng ruptured brain aneurysm, after the operation,
it's mas, ang magiging effect daw nun is either comatose or stroke. Yun daw po. So talagang inano ko yun na yung 6 capsules ng, actually ano ba yan, 6th edition pa po yan, hindi pa yung 7th edition. So nag-take po siya every 2 hours yun, 4 capsules pala every 1 hour. So parang nakaubos po siya ng 7 bottles, na yung 7 bottles na yun po is good for 6 months therapy. But siya po, tinake lang po niya sa hospital ng 10 days. Tagal pa po niya kasi bago na-operahan, parang 10 days pa lang, 10 days siyang nag-antay bago siya na-operahan. Siyempre, alam niyo naman sa government, mag-aantay ka kung kailan available yung doktor and yung mag-o-opera sa yung mga doktor. So, antay lang kami, okay lang, sige, sabi ko, before ko si Lord, kung bakit pinapatagal, kasi sabi ko, habang nagtitake ka ng 4th year, baka sakali lumiit na yung brain, hemorrhage niya. So, finally, dumating yung araw ng operation niya, February 1, in-schedule na kami. So, from January 20 to February 1, nag-take siya ng 4th year noon. Continuous po yun, dire-diretso nila tinitigil. So, February 1, operahan na siya. And then yun nga, inulit na ng doktor, inulit siya ng CT scan and angiogram. And then yung CT scan po niya, ano na lang siya, from 5.5, naging 3.2 na lang. Lumiit na. So sabi ko sa doktor, Dok, pwede bang hindi na-operahan si husband? Baka pwedeng i-take na tuloy na lang namin yung pag-take ng mga gamot, yung 4th year. Sabi, hindi po kailangan i-clipping. Kasi pag hindi tinilipin niya, nag-burst na kasi siya, so delikado. So kailangan po na surgical clipping, sabi gano'n. Yun. So, na-operahan po siya. By the way pala, yung stem cell, nakita po ng doktor yan. Nandun sa table lang kasi namin. Nung nagtitake siya, nandun sa table, sabi ng doktor, Ma'am, ano po yan? Sabi ko sa doktor, Doc, ano po yan? 4th year stem cell. Alam niyo, sabi lang ng doktor, okay, mahal po yan. Yun lang yung sinabi. Walang sinabi, bawal yan, itigil yan, kasi hindi yan makakabuti sa kanya. So, alam po ng mga doktor na ang 4th year ay talagang effective at makakatulong talaga. Yun po. So, ayun po, February 1, operahan na po siya agad, and tingnan ko, makikita niyo po yung Doc, ay pakibalik po sa yung operation po niya, usually kasi, pag surgical clipping, whole head, parang headband po. Talagang lang na-operahan, headband type siya. But kung makikita niyo yung husband po, half na lang po ang na-opera sa kanya. O half na lang ng head niya. And ang bilis ng recovery, parang within 24 hours po, after his operation, ayun po, nagkamalay na po agad siya. And after that, so okay na siya, normal na. And then, after 3 days lang po, after his operation, February 4, dinischarge na po kami ng PGH. Kasi nakita na okay na po siya. Nung nasa bahay na ng anak ko, na nagpapagaling na po siya. So, yun po, sabi nga nila, people see him and can amaze that he possess no physical evidence of suffering such a loss. His speech is not slurred. So yun po, and he walked without the aid of a rubber or a cane. So normal po siya, wala pong cane, walang any side effect ang 4th year stem cell sa kanya. So thankful po kami kay Lord, and normal po ang husband ko. So I want to call my husband a ruptured brain aneurysm survivor. My husband, Raymond Jr. Pakita niyo yung tahi niya. Ayun po. So, 1 year na po siya noong February 4, pero kung makikita niyo, walang any sign na naging biktima siya ng ruptured brain aneurysm. Yan lang po. Medyo lumubog lang ito. Ayan, para po siyang yan lang po yung naging niya. Lumubog lang yung kanyang kalahating head. Pero kung nakita nyo, normal na normal po siya. Walang any sign. So, yun lang po, nagpapasalamat po ako sa 4th year stem cell. Sa lahat po ng ginamit ni Lord na naging instrumento para po mabilis ang recovery niya. So, yun lang po. To God be the glory.